Welcome back sa aking channel. Usap-usapan ngayon ang pagsama at pagpundo ng dating Palace spokesman Harry Roque Jr. kay Mr. Supranational Alberto Rodolfo A.R. de la Serna bilang travel companion na bumisita ito sa tatlong European countries noong taong 2023. Ito'y matapos makita ang ilang dokumento kaugnay sa naturing foreign trip nang i-raid ang isang Philippine offshore gaming operator or POGO hub sa Porac, Pampanga. Base sa affidavit of support na nakita ng mga otoridad sa nasabing raid, detalyadong nakasaad na magbibigay ng financial support si Roque kay de la Serna sa kanilang trip to Poland, Ukraine at Italy mula October 9 hanggang 18 ng taong 2023. Ang naging saad ng dating Palace spokesman sa nasabing dokumento, "He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine which will be Kiev, Ukraine, to be held from 13 to 16 October 2023. I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis." Sinabi rin niya na hindi magiging financial burden ang Mr. Supranational sa kahit anong bansang kanilang bibisitahin. Ang mga dokumento ay na-recover ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may perma pa ni Roque sa mga naganap na raid sa Porac, Pampanga last week. Ang dagdag pa na payag ni Roque, in case of unforeseen circumstances or emergencies during his time in Europe, I am committed to provide financial assistance to ensure his well-being. Isang appointment paper ang nakita kung saan tinalaga si de la Serna bilang Executive Assistant 3 na may salary grade 20 na may katumbas na sahod na 54,000 pesos mula January 4 hanggang December 31, 2021. Si A.R. de la Serna ay isang male beauty pageant contestant na unang lumaban sa 2015 Mr. of Pilipinas pageant. Siya rin ang naging representative ng Pilipinas sa unang Mr. Supranational na ginanap sa Poland noong taong 2016. May paliwanag din si Roque sa mga miyembro ng media tungkol sa pagkuha niya kay A.R. bilang executive assistant sa gitna ng pagbibigay kalugan ng ilang mga netizens tungkol sa kanilang tunay na ugnayan. Saad niya, sinabi na po ng mga pulis na wala pong kriminal na nakita sila doon sa mga sulat. Yan po ay mga papeles ng appointment at wala po talagang kriminal na intent yan. So, nilinaw na po yan ng pulis. Siya po ay galing sa isang political family na de la Serna. Ang lulo po niya ay naging dating gobernador ng Bohol. Ang lulo niya ay side ng nanay niya ay dating vice mayor. Siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha po bilang isang IT. Sila po ang nag-handle. Isang grupo po sila ng mga barkada na nag-handle ng aking social media presence noong ako po ay nasa Malacanang at kami po ay nasa eleksyon. Siya po ay dati kong empleyado. Yun po ang alam ko po. Hindi na bago ang pagkakagnay ni Roque kay A.R. Pinag-usapan na rin ito noong 2022 dahil madalas nakikita si A.R. na kasama ni Roque sa mga pinupuntahan nitong pulong. Tila na paghandaan ni A.R. ang muling pag-iintriga sa paglilingkod nito noon kay Roque dahil burado na ang mga post sa kanyang Facebook page. Pribado na rin ang X at Instagram accounts niya. Malinaw na binibigyan ng mali siyang issue dahil ang mga larawan ni A.R. noong physically fit pa ito at nang manalo siyang Mr. Supranational Philippines noong taong 2016 ang ginagamit sa mga artikulo tungkol sa kanila ni Roque. Ibang-iba na ngayon ang itsura niya. Sinubukan ng ilang mga showbiz media at ilang content creator at maging mga showbiz insider na kunin ang panig ni A.R. Pati na rin ang kanyang ina tungkol sa issue pero hindi pa sila sumasagot. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.